Throwback to 1990s ang feels ng ilang millennials ngayon. May nauuso kasing racing na ang bida ay ang laroang Tamiya Minicars na pumatok noon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Evan Tarinque. Ito ang laroang Tamiya na nauso noong 90s. Pero ngayon, muli itong nauuso at nilalaro hindi ng mga chikiting, kundi mga Gen Z at millennial. Pagandaan sila ng setup ng mga minicars. Dahil sa araw na ito, speed is the name of the game. Isa sa mga lumalabas sa Tamiya Racing, ang 50-year-old na si Benedict. Medyo gumaga ang pakiramdam mo parang bumabalik ka sa teenager pag nakaka-podium. Huwag daw basta-bastahin ng mga players. Dahil hindi lang isa, aabot pa sa 5 ang dalang Tamiya ng ilan sa kanila. Sa kanilang workstations, may nakasetup na tools. Kaya nakakakaba rin, lalo kung may kailangang i-adjust sa minicars. Lalo na, hindi biro ang gastos sa isang competitive model. Pinakamababa na raw ang 5,000 piso sa isang build. Nasa iyo yun, pagka may pera ka, kung gusto mo talagang mapamahal o puro rare ang gamitin mo, pwedeng umabot ng 20K ang isang auto isang Tamiya. Kadalasan ang karera ng Tamiya may format na 3-1-1. Ibig sabihin, sa first round may 3 buhay ang player. Pagdating naman sa second at third round, tigi-isa na lang. Kaya kapag natalo ka, eliminated ka na. At ang prize, hindi lang bragging rights. Dahil mayroong cash prize din, depende sa dami ng ticket na kanilang mabibenta. Pero hindi yan ang kanilang pakay dahil ang totoong goal ay ang pagkakaroon ng community na nakakatulong magtanggal ng stress mula sa kanilang mga trabaho. Ang kaibahan kasi ng digital or yung mga online games is yun nga, sama-sama kami. Baga, magkakasama kayo, nagkikita kayo, nagkakala kayo physically. Wala sa edad ang pagkakaroon ng hobby dahil para sa iba, pantanggal iyan ang kanilang stress. Magastos man minsan, pero okay lang yan. Dahil para ito sa kanilang younger self. Mobile Journal Evan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang nauuso na namang laruan na Tamiya kasama si mobile journalist Evan Tarinque. Aba Evan, habang pinapanood ko yung video mo, nagbabalik sa akin yung yung pagkahilig ko diyan, yung mga naglalaro niya noon, may mga totoong kotse na. Evan, saan mo natisod ang storyang ito at nahilig ka rin ba sa larong ito dati? PUBG, alam mo naman. Inaabot mo ba ito? Naabutan ko to PUBG pero batang-bata pa ako, no. So nakapaglaro ako ng Tamiya pero hindi ganitong klaseng Tamiya, no. Dahil nung araw, no, nung PUBG, nung bata ako nilalaro to, medyo wala kaming track noon. So kahit saan lang. Pero ngayon PUBG, no, upgraded na, meron ng track. Meron ng rules and regulations, no? At talagang very competitive na yung mga karera ng Tamiya ngayon, Pops. Evan, para sa kalaman ng mga Pops natin, ano nga ba itong Tamiya? Ano ba yung Tamiya? Pops, itong Tamiya, isa siyang mini car. Okay. So, ang tawag sa kanya, Mini 4WD. Tinawag siyang Tamiya kasi ang Japanese manufacturer ay Tamiya. Tama ka dyan, Pops. Yung Tamiya mismo, yun talaga yung brand. Yun yung tawag dun sa car. So, ito yung 4-wheel drive na mini cars na nagkakarera sa isang maliit na circuit, no? Kadalasan plastic. Correct. Na circuit ito. And usually, yun nga, ang pinaka-basic daw na format is yung 3-1-1. So itong 3-1-1, sa first round, meron kang 3 lives. Pagdating ng second and third round, kung nakapasok ka doon, tagi-isang life na lang. So pag natalo ka doon, wala na. Saka isang guide dito, Pops, talagang diskartihan, no, kung paano mo isi-set up yung car mo dahil once na tumalbog itong palabas, eliminated ka na, Pops. Okay, Ivan, nasabi mo sa report mo na itong mga mini cars na ito ay binibihisan o talagang iba't ibang klaseng build ang nagagawa nila. Magkano naman kaya ang nagagastos nila para sa modification ito? Pops, sky's the limit, no? Pero usually, meron tayong narinig na sa 1,500 yung pwede na, no? Basic yun, Pops. Depende kung saan ka makakuha ng parts kasi yun talaga yung pinakamalaking factor sa pag-build nito. So, saan ka kukuha ng parts, gaano ka-rare yung parts mo. So, isa yun dun sa talagang nagpapataas ng presyo nitong Tamiya. Pero sabi naman nila, hindi base sa presyo kamahal, kung gaano kamahal yung sasakyan mo. No, nakabase ito kung paano mo binabasa yung track at kung paano mo isi-set up yung sasakyan doon sa track para talagang real life na racing, no, Pops J? Anong profile ba nitong mga sumasali sa mga Tamiya racing na yan? Pops J, halo-halo, no? Meron tayong nakausap. Para lang ba yan sa may mga pera? Magastos yan Hindi naman, Pops J, no? Yung iba kasi, meron tayong narinig electrician, meron tayong nakausap na cybersecurity consultant. No, so marami, no, different kinds of
na tao, yung mga naglalaro nito. Pero ang maganda kasi dito, Pops J, bata, matanda, nag-enjoy, no? Sama-sama sila sa isang community. Katulad nga ni Sir Benedict, no? Nasa 50 years old na, no? Pero yung mga kalaro niya, nasa 30, 20 years old. Pero parang trato niya, parang kakaibigan lang. No? So yun yung maganda sa community ng Tamiya, no, Pops J? Gaya nitong napapanood natin, saan kadalasan sineset up yung track ng mga Tamiya cars? Pops J, merong mga community, itong Tamiya, no? And usually kasi, within the community, may mga sineset silang date kung saan merong mag-set up Magaganap yung sila race. ng race, no, Pops J? And usually, ticketing kasi yan, Pops J, pag official race. So, nasa 60 pesos per ticket yung Per isa. slot, kung gusto mo kumarera. Per pangalan, Pops J. So, per name, okay. pero depende kasi sa Oo. event, no? May Oo. event kasi na limited lang sa 3, may event kasi na walang limit. Yung pero madali makita yung mga trucks na to, Pops J, sa mga community and meron din actually sa ibang malls. No, may mga permanent na trucks na nakalagay doon, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Evan Tarinque.